Habang papasok sa eskwelahan ay hinabol ni Teiko ang isang ina para ibigay ang nahulog na sapatos ng anak nito at mapapansing natakot ang mga ito. Sinabi ni Sunakawa na iyon ay dahil sa malakas na yabag ni Teiko kaya natuto na ito na maging malumanay sa susunod. Inihalin tulad naman siya ni Yamato sa isang oso sa kanta na naging kaibigan ang babaeng tinulungan nito, pero naisip ni Yamato na kung mahulog man kay Teiko ang loob ng babaeng tutulungan nito ay hindi siya magpapatalo doon. Sinabi ni Teiko na hindi naman siya sikat sa mga babae pero ang hindi niya alam ay gustong-gusto siya ni Ai. Sa silid-aralan ay pinagtalunan ng kaklase ni Teiko kung saang laro siya isasali dahil sa angkin nitong lakas. Ikinwento niya iyon kay Yamato, isa ang Swedish relay sa sasalihan niya, ang pabilisan ng bawat grupo sa pagtakbo. Natuwa naman si Yamato dahil nalaman nito na elementary pa lang ay sumasali na si Teiko sa run relays. Iniisip pa nitong marami siguro ang napipreskohan kay Teiko habang tumatakbo, bagay na itinanggi naman nito at sinabing mabilis lang siya tumakbo pero hindi siya sikat. Maya-maya pa ay naupo na sila at ibinigay ni Yamato ang ginawa niyang cake. Matapos kainin niyon ay nag-ensayo na sina Teiko sa pagtakbo. Natisod ang isa sa kanilang kagrupo at sinabi ng nurse na hindi ito makakatakbo sa relay kaya naghanap sila ng may sasali pa nila sa grupo. Pero ang napili ay masyadong mabagal at ang mga mabibilis naman ay sumali na sa ibang laro. Habang pinagmamasdan ni Teiko kung gaano kabagal tumakbo ang kapalit ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yamato dahil gusto siya nitong makita, pero dahil may practice pa siya ay sinabi nito na pupunta na lang ito sa school nila. Pero dahil sumakit ang tiyan ng isang kagrupo ay nakansela ang practice nila. Lumabas ang dalawa at napag-usapan nila kung gaano kabilis tumakbo si Yamato, pero dahil sa igsi ng mga bias nito ay sobrang bagal nito. Maya-maya pa ay inihatid na niya si Yamato sa daan pauwi sa mga ito. Nang biglang makita niya si Saiju na may dalang pagkain, nilapitan niya ito at tinanong kung nagkunwari lang ba ito na masakit ang tiyan, pero itinanggi yun ni Saiju. Nasigawan siya nito kaya humingi siya ng tawad at saka umalis, pero hinabol siya nito at humingi ng tawad sa pagiging mabagal niya tumakbo at nagiging pabigat siya sa grupo. Ipinaliwanag ni Teiko na normal lang naman na may mabilis at mabagal tumakbo, pero sinabi niya kay Saiju na kung nais nitong manalo ay tutulungan niya ito sa pagpapractice. Kinabukasan ay sinimulan nila ang practice at dahil mabagal nga si Saiju ay nag-iisip siya ng paraan. Nang mapansin niyang may nahulog kay Saiju ay hinabol niya ito, pero nang makita siya ay natakot ito at tumakbo ng mabilis. Inakala pala ni Saiju na papagalitan siya ni Teiko kaya natakot ito. Simula noon ay ganoon na ang naging paraan ni Teiko para sanaying tumakbo ng mabilis si Saiju. Nang malaman iyon ni Yamato ay inisip ni Teiko na nagseselos ito kaya itinanggi yun ni Yamato at maya-maya pa ay nagpaalam na itong umuwi. Bago matulog ay nakatanggap si Teiko ng mensahe mula kay Yamato at sinabing galingan niya. Kinabukasan ay araw na ng paligsahan, habang naghahanda ang iba ay sumakit na naman ang tiyan ni Saiju nang biglang lapitan siya ni Teiko at sinabing bilasin niya lang ang pagpapasa ng baton at si Teiko na ang bahala sa lahat. Nagsimula na ang paligsahan pero mapapansin na nahuhuli si Saiju at natakit pa ito kaya nagulat ang lahat, pero nang makita nito si Teiko ay bumangon ito at muling tumakbo kaya naipasa niya kay Teiko ang baton. Mabilis na tumakbo si Teiko hanggang sa naunahan niya na ang ibang mga kalahok kaya hinangaan siya ng lahat. Sa huli ay grupo nila ang idineklarang panalo, samantala halos hindi maalis ang tingin ni Saiju kay Teiko. Habang kumakain kasama ang mga kaibigan ay iniisip ni Yamato na paano kung may magkagusto kay Teiko, paano niya iyon ipaglalaban. Nilapitan ni Saiju si Teiko at humingi ng tawad at nagpasalamat na rin. Nang makabalik sa silid-aralan ay sinabi ng mga kaibigan ni Yamato na puntahan niya si Teiko sa school para malaman ng iba na may girlfriend na si Teiko at bumili sila ng parehong phone strap para ipakita ang pagiging malapit nila. Pagkatapos bumili ay nag-text siya kay Teiko na magkita sila dahil may ibibigay siya. Nang makarating sa may park ay sabay na lumapit sina Saiju at Yamato kay Teiko kaya pinakilala sila ni Teiko sa isa't isa. Binigyan ni Saiju ng tuwalya si Teiko bilang pasasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Natuwa naman si Teiko dahil iyon ang unang towel niya dahil iba ang ginagamit nila sa bahay kaya napangiti na lang si Saiju. Nang maalala na nandun nga pala ang girlfriend ni Teiko ay nagpaalam na ito. Doon ibinigay ni Yamato ang phone strap at ipinakita na pareho sila kaya natuwa si Teiko at nagpasalamat. Nagulat ang mga kaibigan ni Yamato nang malaman na may babaeng medyo malaki ang lato-lato na nagregalo kay Teiko. Sinabi ni Yamato na kampante naman siya dahil ipinakilala siya ni Teiko na girlfriend, pero sinabi ng mga ito na mas nagkakagusto ang mga babae sa lalaking may karelasyon kaya sinabi ni Yamato na lalaban siya at hindi magpapatalo. Pinayuhan siya muli ng mga kaibigan niya na puntahan si Teiko sa eskwelahan at ipakitang siya ang girlfriend.
Sa classroom ay napansin ni Saiju ang phone strap ni Teiko na kapareho ng kay Yamato at sinabing baduy ang ganon kaya hindi na siya kinausap ni Teiko. Hinabol siya ni Saiju hanggang sa natisod ito sa hagdan at mabuti na lang ay nasalo siya ng binata. Dumating doon si Sunakawa at sinubukan ng dalawa na akayin si Saiju pero masyadong matangkad ang mga ito. Parehong nag-alok ng tulong si Sunakawa at Teiko na ihahatid na si Saiju pero mas mapilit si Sunakawa kaya inisip ni Teiko na may gusto ito kay Saiju. Pero dahil si Teiko ang pinili nitong maghatid sa kanya ay wala nang nagawa si Sunakawa. Nakita ni Teiko si Yamato sa labas ng gate at sinabing natisod si Saiju kaya ihahatid niya iyon sa bahay at sumabay na lang muna si Yamato kay Sunakawa. Tinanong niya si Sunakawa kung may gusto si Saiju kay Teiko pero gayon pa man ay hindi naman kayang baguhin ni Saiju ang nararamdaman ni Teiko. Maya-maya pa ay bumalik si Teiko na ikinatuwa ni Yamato. Kinabukasan ay nilapitan ni Saiju si Teiko at sinabing magkita sila pagkatapos ng klase. Nang labasan na ay naghihintay si Yamato kay Teiko pero hindi iyon kasama ni Sunakawa. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakita sila ni Yamato at narinig nito na umamin si Saiju na gusto nito si Teiko bilang tao at hiniling na tawagin niya itong master. Dahil mukha namang seryoso si Saiju ay pumayag si Teiko. Nakahinga ng maluwag si Yamato dahil sa pag-aakalang may gusto si Saiju kay Teiko. Kinabukasan ay tinanong ni Teiko si Saiju kung anong nais nitong matutuhan bilang kanyang alagad. Pati si Sunakawa ay tinanong niya kung anong ginagawa bilang master dahil aniya ay hiniling ni Saiju na maging master siya nito. Tinanong naman siya ni Sunakawa kung sino para sa kanya ang master niya, naalala niya ang kabataan niya nang nawala siya sa kabundukan at gabi na siya nakauwi. Napag-alitan siya ng nanay niya at sinabing walang nananalo laban sa kalikasan kaya para sa kanya ay ang kalikasan ang master niya. Habang kausap ang mga kaibigan ay sinabi ng mga ito na imbitahan niya si Teiko sa school festival ng Hakuto kaya agad nga siyang nag-text kay Teiko. Sinabi naman iyon ni Teiko kay Sunakawa at narinig yun ni Saiju kaya sumama na rin ito. Sa park ay sabay ulit bumati kay Teiko ang dalawa at nagtungo na sila sa Hakuto. Habang hinihipan pa lang ni Yamato ang kanyang pagkain ay tapos na ang tatlo kaya nagulat siya at sinabing sensitive siya sa maiinit na pagkain kaya pinapalamig niya muna yon. Kaya naman umalis muna sina Teiko at Sunakawa upang kumuha ng stamp. Nang sila na lang dalawa ay tinanong ni Yamato kung anong nagustuhan ni Saiju kay Teiko dahil nagtataka lang siya nang narinig niyang umamin si Saiju, doon nito ikinwento ang tungkol sa relay at kung paano siya tinulungan ng binata. Tikas na matulungin si Teiko dahil sa ganoong paraan din nakilala ni Yamato si Teiko nung iligtas siya nito habang sakay sila ng tren. Nang padating na sina Teiko ay napansin nito na nagkakatuwaan ang dalawa at inilabas na rin ni Yamato ang pagkaing dala niya. Napatitig na lang si Teiko kay Yamato habang kumakain. Pagkatapos ay habang naglalakad pa uwi ay humiwalay na si Saiju at Sunakawa sa kanila at magkahawak kamay silang naglakad ni Yamato at nang makatawid ito ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nang sumunod na araw habang pinupulot ang mga basura ay tinanong ni Sunakawa kung anong pakiramdam na gusto ni Saiju si Teiko bilang tao, natigilan ito at sinabing pareho lang din yun ng kung paano niya gusto si Teiko bilang kaibigan. Pero sinabi ni Sunakawa na sa tingin niya ay magkaiba sila ng nararamdaman ni Saiju. Tumayo ito at sinabing huwag iyong sasabihin kay Teiko dahil kung hindi ay mananagot siya kay Saiju. Habang nasa klase ay mapapansin na may gusto na si Saiju kay Teiko. Maya-maya pa ay sabay-sabay na naglakad ang tatlo para bumili ng mga gamit nang biglang mag-text si Yamato kay Teiko para magkita sana sila pero sinabi ni Teiko na may gagawin lang sila ni Saiju. Pagkatapos bumili ay nakipagkita na si Teiko kay Yamato kahit umuulan. Habang nag-uusap ay nabanggit ni Yamato ang sinabi ng mga kaibigan niya na gusto rin ng mga ito si Teiko bilang tao pero gaya ng dati ay sinabi ni Teiko na hindi siya sikat. Kinabukasan ay ipinaabot ni Yamato ang tinapay para kay Saiju. Nang umalis si Teiko ay dumating naman si Sunakawa na nakatingin kay Saiju kaya inamin nito na sinasamantalangan nito ang magkasintahan dahil hindi nila alam ang tunay na nararamdaman ni Saiju para kay Teiko. Bago umalis ay pinaalalahanan siya ni Sunakawa na kung hindi niya yun aaminin ay siya lang din ang masasaktan. Habang naghihintay si Teiko kay Sunakawa sa loob ng classroom ay dumating si Saiju, na ikwento nito na nagseselo si Yamato kahit hindi naman siya sikat sa mga babae. At doon ay inamin na ni Saiju na may gusto siya kay Teiko at nais niya iyong maging boyfriend. Nanlaki ang mga mata ni Teiko at natigilan. Humingi ito ng tawad kay Saiju at sinabing mahal niya si Yamato pero naintindihan siya nito. Habang umiiyak si Saiju ay dumating si Sunakawa at binigyan siya nito ng tisyo at kinuwento niya kung paano siya umamin kay Teiko habang patuloy na umiiyak kaya pinayuhan siya ni Sunakawa. Samantala, mabilis na tumatakbo si Teiko para puntahan si Yamato sa eskwelahan nito.
Nang makarating doon ay sinabi nito ang ginawang pag-amin sa kanya ni Saijo, pero humingi siya ng tawad doon, hindi dahil may girlfriend siya kundi dahil ayaw niyang lumabas kasama ang ibang babae dahil si Yamato lang ang gusto niya. Sinabi niya kay Yamato na magiging maayos din ang lahat kaya huwag na itong mag-alala. Habang naglalakad ay bigla na lang pumatak ang luha ni Yamato pero sinabi nito na yun ay dahil masaya lang siya dahil nalaman niya kung gaano siya kagusto ni Teiko. Sa huli ay naintindihan naman ni Yamato ang sitwasyon. Nang makauwi ay nalaman ni Teiko na alam ni Sunakawa na may gusto sa kanya si Saiju. Naawa si Teiko kay Saijo at inisip kung anong maaari niyang gawin para doon at nais niyang manatili pa rin ang pagkakaibigan nila pero hindi niya alam kung paano. Kinabukasan habang nasa locker room ay binati siya nito at tinanong kung maaari pa rin siya nitong tawaging master at pumayag naman si Teiko. Nagpapasalamat siya at nagustuhan siya ni Saijo at ipinangakong sa susunod na may magustuhan iyon ay tutulungan niya ito.